masama, wala siyang inaapi o inaalipusta. May nagbigay ba sa Diyos ng kapangyarihan? Hanggang siya patuloy at patuloy. Ang Diyos ay dakila at di nagtatakwil ng sinuman at nalalaman niya lahat ng bagay. Hindi niya pinananatiling buhay ang makasalanan. Ang hirap ay binibigyang katarungan. Inyong baybayin kung bakit ko binabasa ito, mga anak na minamahal. Kaya't pagdakay, ito ang tinugon ng Diyos kay Job. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganitong sinabi ng Diyos kay Job, "Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumindig ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi, ikaw ba ay tao na nanggawin ko ang mundo? Alam mo na ba kung saan nanggaling ang liwanag? O ang kadiliman kung saan nagbubuhat? Ang Pleiades ba'y iyong matatalian? O ang yelong malamig mayroong bang ina? Ang mga ulap ba'y iyong mautusan na sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Mga ilan lamang sa pakikipaggalian at pakikipaglaban ng amay pinakamabuti sa lahat. Hanggang sa yaong mga tugon niya at tanong kay Job. Kaya't naganap ang katotohanan. Ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Ama ay idinatal na tuwiran. Buhat sa ipo-ipo'y sumagot si Yahweh, tumatag ka tumandang parang tunay na lalaki. Ikaw ay aking tatanungin, sa akin ay mga magsabi, ako pa ba ang ibig mong ilagay na masama? Upang iyong palitawin na ikaw ang siyang tama? Lakas mo ba ay katulad ng lakas nitong Diyos? Tinig mo ba ay umuugong na katulad ng kulog? Hanggang sa napahinuhod na tuwiran. Kinilala ni Job ang kanyang pagkakamali. Ang sagot naman ni Job kay Yahweh, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makahahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako ay humatol ng walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Ikaw ay makinig sa aking sasabihin at iyong ibadyang sagot mo sa akin. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin ang taimtim na napagmasdan. Kaya ako'y nagsisisi na ng taimtim at ang sarili ko'y aking itinatakwil. Ilan kaya ang makakakilala sa Ama na itatakwil ang sarili niya sa pananaw niyang bakit siya'y sinumpa, bakit siya pinabayaan, bakit siya tinakwil, kay buti ng ginawa niya. Marami, mga minamahal, hindi lamang kayo, hindi lamang ang mga naglingkod sa unang panahon, maging sa ngayon. Sapagkat nga ang tao ay marupok, sapagkat nga ang tao ay mahina. Marami ang taong nagnanasang tumupad, sumunod, subalit ang karupukan ay di tumitibay. Kaya't ang lahat ng naglilingkod ay nagkakasala kapag dumaratal na ang mga pagdalisay. Subalit hindi pa huli ang lahat, mga mahal. Mayroong pang pag-asang makabawi ang sinuman. Sa oras na ito, itangkilikin niyo ang nilalang ng Ama sa buhay ninyo, walang hinihintay. Espiritong sa inyo ay magtuturo ng katotohanan. Magdaratal ng marapat upang kayo ay alayan. Si Kunching man kung minsan ay humihina. Si Kunching man ay kung minsan may pagnanasang magtanong at itanong ang mga bagay. At dito nalilihim sa akin, mga anak, na kailanman ay hindi ko ito naitatwa. Kailanman ay hindi ko itatatwa bilang ito ay aking inuulat sa inyong lahat. Sapagkat ako'y paawang katotohanan ang sinasambit sa harapan. Hindi ko kailangang itatwa ang aking nasisilayan. Lahat ng lingkod ay nanghihina. Lahat ng mga lingkod ay maraming tanong. Subalit, kapag inatas ng Ama, alalahanin ninyo, kayo'y di iiwan niya. Kapag ibinigay niya
kung anong nararapat na tuptup din nyo, ibibigay din niyang marapat para sa kalasag ng buhay nyo. At bakit nga ba niloob ko at pinahintulutan na ito ang baybayin at isambit sa inyo ni Constancia? Bilang pagkataong ibinuka ko ang bibig niya, dinulutan ko ng talinong bigkasin sa harapan ang marapat kong ituran, upang inyo ring suriin na mainam. Kung ang katapatan ang kailangan, isuko mong ganap nilalang, ikaw ay magkakaroon ng higit na katagumpayan. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Panandali ay nasa kong ibahagi ni Constancia ang para sa kanya. Ay, kay buti mo, Ama. Parang ang haba po yata ng mensahe. Ayaw akong paalisin dito sa dakong ito. At bilang isang apo kunching po, magbabahagi ako sa inyo. May naitanong po ako sa Ama, kaya ito ang pinabaybay niya eh. Ang sabi ko po kasi kahapon, nang dalawin ko yung isang cups, sabi ko, Panginoon, bakit po ba naganap ito sa kanya? Nagsusumakit naman siyang makatupad, makatalima. Subalit di po ako tinutugon. Bagkus, may pinadama siya sa katawan ko na parang magsisikip ang dibdib ko na, sumakit ang likod ko. Nasabi ko, sa isip ko lang po, wala akong pinagsasabihan sa mga kasamahan ko, na pagdatal ko po doon ay tinuran sa kanila, naku, loaded na loaded. Sabi ko, pwede ba mga anak, huwag kayong magdaramdam. Hindi pa po pwede ng ganyan karami kasi kailangan relax muna ang isip niya, kailangan relax lahat siya. O kapatid, bawal pa sa iyo yung matuwang sobra, kaya hindi pwede yung kwentuhan na nakakatawa na matatawas siya. Hindi rin pwede yung mag-isip, hindi pwede yung magalit. Sabi ko po, at parang hindi ako masyadong pinapansin. Nandun pa rin silang nagkukwentuhan, nandun pa rin silang nakaganyan, puno pa rin sila. Umupo na po ako sa isang tabi, sa silya. Pamiyami ay dumating na yung doktor. Ano ba sinabi niya? Wala palang mga, pakiusap ko po, Mrs., hindi pa po pwede yung porket na wala na po siya sa ICU ay marami pong ganito. Hindi pa po pwede yung kausapin na maraming taong dalaw ng dalaw. Kumari po, 2-3 lang. Sa loob-loob ko po. Tapos nagsilabas sila, nagtatawanan. Sabi ko, para kasi kung nagsalita sa hangin, sa loob ko lang po. Pero hindi ako nasaktan at hindi ako nagdamdam. Tapos nung nakalabas na sila, sinabi po nung asawa lumapit sa akin, tingnan nyo, sinabi kasi ni Apo kanina yan totoo pala hindi kayo Kung bilang tao at magbibilang tao po, masasaktan ako para ka nagsalita sa hangin, na walang gumalaw sa usapan ng mga kapamilya, mga dumadalaw, nandun pa rin. Sige, kainan, tawanan sila, TV nakabukas. Sabi ko, kumilos ka, Ama. Di, ayun po, nagsilabas, natira. Kami na lang. Ako'y nakaupong ganyan. Pamaya-maya, doon na lang pagkain. Hoy, kumain kayo? Bawal. Doon na kayo sa labas kumain. Sabi ko,
Pwede po ba, patay na rin, pati yung TV na yan. Ayun, nag-ano na po. Sa madaling salita po, kung minsan kasi may sinasabi ang bibig na ito, nakala ng tao ay taong tao. Kaya, patay mali siya, walang naririnig. Subalit salamat sa Ama, pinatotohanan niya. At hanggang sa BP nila, tumaas ang BP. Yan na nga po sinasabi ko sa inyo, Eka. Kasi po, Eka, hindi pa po, Eka, stable ang puso ng pasyente, ang presyon niya, kaya talaga po, Ekang, bawal. Sa madaling salita po ay, kung minsan may sinasabi ka sa tao, hala nila'y nagdudunong-dunungan ka, nagmamagaling-magalingan ka, ano namang kiber ko kung mapuno ba yung kwarto na yon? Hindi naman ako ang pasyente doon. Tama po ba? Kaya lamang po may binahagi sa akin, kaya sinambit ko naman. So hindi nakinig, parang kaya sumikip yung pandama ko, sumakit ito ko. Na hindi ka makapagsalita dahil hindi ka pwedeng magalit, hindi ka pwedeng, ganyan po ang sanga po kunching. Hindi pwedeng magalit, hindi pwedeng kaya pag gusto mo nang gumanon, aalis ka na. So sa madaling salita, kay buti ng Ama, napakadakila niya. Ngayon po hanggang sa uwi na kami, na ganun ang nararamdaman ko sapagkat pinigil ko. Ganun po ang hindi naintindihan ng tao kapag may mensaheng dapat kong bigkasin, subalit dahil sinasalang-alang, hindi mo masabi. Sa makatwid, sa madaling salita hanggang sa dumatalang vigil, na sabi ko, nanalangin po ako, Ama, kung ano po mensahe nyo, pabatin nyo sa akin, ako'y magpapahinga muna. Sabi ko, ano po ba'y nararamdaman ko na ito? Parang may nakadagan, parang dyan. Hanggang sa nakikinig ako ng mensahe, ulit-ulit kong pinakikinggan ang mensahe. Na ang mensahe ito, kapag nagtatama ka, nagtutuwid ka, at di ka pinakikinggan, kaysa matangay ka, Eka, yun yung natsyempohan ko po yun ang mensahe, kaysa matangay ka, tumayo ka na lang. Ngayon po, bilang isang apo kunching, bilang isang tunay na lingkod, nakikibaka, nakikipagsumakitan, sumikap sa pakikipagrelasyon sa Ama, sa pakikipagtotohanan. Pinipilit ko pong wag akong mapintasan ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Ang dami ko nang pinagdaanan. Itong si Job, tunay na mayaman, maraming sinuko, na maraming nawala. Ako, wala po akong kayamanan, hindi ako ganun mayaman. Subalit, marami rin ako sinuko. Bago ako nagkaganito, na inabot ang ganito. Marami akong tinalikdan. Subalit, wala akong sakit ng loob, wala akong nararamdamang pagkabagot at hindi ako nalungkot. Sapagkat, ang alam ko, binigay ng Diyos yan, pinahiram lang yan, kapag kinuha niya, pwede niya ibalik. Pwede niya ibigay kung ano muli ang inalis niya sa'yo. At yun po ang panuntunan at pagtitiwala ko, sapagkat yun ang binukas ng Diyos sa akin. Kaya pinagtitibayan ko po ang sarili ko. Pinananaligan ko, inaasahan ko mga salita niya, sapagkat kung ako mo na pinaglalabasan ng mensahe na ginagamit ang sarili ko, na hindi ko matupad yung nipigas na yon, isa akong sinungaling. Natatakot po ako. Kaya kapag sinabi yung magtibay, may pinagdaanan na po akong pagtitibay. Kapag sinabi lumaban, sa makatwid may pinagdaanan na po ako na lumaban. Sapagkat, ano na ba ang pinagtibay ko? Nalungkot ba ako nang nawala ang ganito, yung ganito at ganyan? Nung nabigo ako sa mga anak ko na dapat ang pangarap ko ay makatapos lahat ba mag-asawa? Kung ibayin ako, marami kayong maririnig na sinuko ko na hindi ka panipaniwala at hindi maniniwala ang hindi totoo sa'yo. Subalit hindi po mahalaga. Hindi mahalaga na maniwala man at hindi sa karampot na pinapabahagi sa akin at dinaratal. Ang mahalaga ngayon ay mapagtotohanan ng Diyos ay buhay. Danas, mayroon kang sasabihan,
Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yon. Mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan, mga naging ano ang gagawin nila? Tignan ka pa. Ano ang ginawa pa ng iba? Hindi ka pinaniniwalaan, tinakwil ka pa. Kanila, nakikitawa-tawa, pero damang-dama mo naman na ayaw kanila. Sapagkat may binigay pong pandama sa akin ng Diyos na hindi ko pwedeng kilala sa inyo. Nung makasuri ng ugali ng aking kapwa, subalit hindi para mamahiya, hindi para ipahiya, kundi alam ko na yung pakikiharap niya sa akin ay di pa totoo, hindi siya makakarinig. Alam ko na yung sinasabi ko na hindi niya tinatanggap, subalit hindi ko rin sasabihin sa kanya. At salamat sa pagiging marapat ng Diyos, hanggang sa umusad ang taon sa ganung kaganapan sa buhay ko, purihin ang Ama, na hindi naman niya ako pinabayaan. Ilan na nga ba ang mga pinagsabihan na, sulong, yamang gusto mong mag-abroad, kaya lang tatapatin kita pagdating mo doon, mahina lang sweldo mo, anak. O kaya makikibaka ka, anak. Pagdating mo doon, anak, mahirap ang pakikibakahan mo. O, ilan na ba yung tumatawag na, Apo Kunching, di pa po ako natama ng amo. Ba, hindi ako huli, anak. Ilan ba yung pasubali ko pag nakarating ka diyan? Tumungo ka dyan para maging maganda buhay ninyo. Kaya, huwag ninyong isipin na kayo nandyan para magpasarap, kaya magtibay kayong mag-asawa hanggang sa inyong mahulagpusan. Pagkatapos, pag may problema, tatawag. Ano po ba? Ano, ganyan. Mga minamahal, sa bagay po, hindi na po katawa-tawa yun at hindi na po yun iba. Naganap na po yan noon kay Kristo. Subalit, hindi po ako Diyos na lahat ay alam ko. Subalit, hindi naman po siguro ako haharap sa inyo kung walang ibinibigay, ano? At ano pa pinaghirap ng loob ko? Ang tanong sa akin, kasi kasama ko yung foreigner, blackout ako. Niha-niho. Ang nabigkas ko lang, oh, teach me how to speak in English. So, wala na. Sabi sa akin, anak, nagdamdam ka ba kung di kita pinagsalita ng English, maliwanag na katotohanan? Kailangan makita kanilang mangmang? Hindi po. Sapagkat maliwanag na katotohanan na inaamin kong ako hindi po nag-aral, ba't ako magdaramdam? Yan, anak, ang katotohanan. Kung nagnilay lamang sila, hindi ka man nangungusap ng English na katulad ng sa kanya, hindi rin siya makapagsalita ng Tagalog ng tulad ng salita mo. Buhay ba ang Ama? Kaya anak, kung nagdamdam ka, batid ko yon. Subalit salamat anak, nakita ko di ka nagdamdam, di mo tinanong, Panginoon, pag gusto mo akong mag-English, pinagagawa mo akong mag-English, nasasabi mo, ba't noon? Bakit? Ibinigay ko ba siya sa iyo anak para makipagtagisan ka sa English? Para makipagkwentuhan ka? Pag nagkwentuhan kayo, para sa kwentuhang tao, wala ako sa inyo. So, talinong panglupa yun anak. Yung ba binigay ko sa iyo? Hindi po. Kaya hanggang sa makatulog. Eto na po. Dumating ang umaga. Tapal, di po pinabatid sa akin kung bakit yaon. Yaon pala, nararamdaman ko yon ay taglay ng maliwanag. Kung kayo ay tunay na kumikilala sa Ama, kung kayo ay tunay na tumatanggap sa Kanya, kung kayo ay tuwirang nagpapahalaga, hindi ba ang buhay niyo'y sa Kanya? Pagamit po kayo. Huwag kayong pagamit sa kapwa niyo tao, kundi sa Kanya. Doon kayo pagamit.
at huwag din kayo pagamit sa isa. Sapagkat kapag sa kanya kayo nagpagamit, iba. At maliwanag pong pinakita, ano ang sinabi? Huwag mo lamang papatayin. Balikan po natin. Kaya pala, maliwanag pala. Anong sagot? Kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Sa makatwid, si Satanas pala ay pumapatay din. At ang Ama ay pumapatay. Ano naman ang para sa kanya? Paano namamatay ang para sa isang kalaban? Yun po yung mga nagpapakamatay. Yun po yung mga naitakwil na yung buhay sapagkat walang pag-asa. Hindi nila inalala ang Ama, hindi nila nakilala ang Ama, nawalan sila ng pag-asa. Kaya ang pag-asa ay sa Kanya. Kaya't maliwanag na huwag mo lang siyang papatayin. Ibig sabihin, kung hindi siya papatayin, may pag-asang ibibigay itong Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, ipagpalagay nyo ngayon na kayo'y pinahiram sa Kanya upang mapatotohanan ng Ama na kapag tinanggap nyo siya ay may magagawa siya sa inyo. At tinugon po, anak, bakit di tinugon kita kahapon sa tanong mong ba't nagkaganyan? Paano ko makikilalang katapatan nila at katotohanan kung walang kaganapan? Anak, pakatandaan mo itong ituturan ko. Pinakita ko rin, ang doktor ay nag-aral para gawing instrumento, subalit hindi para magyabang, kundi para kilalanin niya ang sarili niya ay instrumento lamang para siya'y magpagaling na gagamitin. Subalit ako ang magpapagaling. Subalit anong nangyayari? Saan ka gumaling? Sa hospital, kay doktor ko. O saan kayo gumaling? Kay Apo Kunching, nawawala ang Ama't Kristo. Kaya kayo, mga minamahal ko, pag gumaling kayo sa dakong ito, sabihin nyo, saan ka gumaling? Kay Kristo at Ama. Sino nagpagaling sa'yo? Ang Diyos na totoo na nagpahiram ng buhay ko. Hindi kay Apo Kunching. Ginamit si Apo Kunching, hindi para si Apo Kunching ang magpagaling. Hindi para si Apo Kunching ang magbuhay. Ginamit si Apo Kunching para instrumento at maliwanag ang tinuran. Anak, noon nagpagaling ako sa kanya sa pamamagitan ng ospital at doktor. Subalit, ilang taon siyang naririto na pinagaling ko rin naman. At ngayon, tinupad ko lang yung totoong tinuran ko. Kayong mga nagsigaling sa dakong ito, daratalang takda na ang pinagaling sa inyo ay maaring magbalik din at humigit pa sa inalis na sakit sa inyo. Subalit, makikita ang katotohanan kung sinong matibay at matatakot na sa buhay. Narinig ang nagmensahe, ang nagpahayag na isang matandang may bukol. Ano ang sinabi niya? Mahinang-mahina na po akong dinala rito sapagkat malaki na po ang bukol ko at ang gusto niyo operahan. Hindi po ba? Subalit dito ako nagtibay at lumakas ako, nawala ang bukol ko, pagkatapos po ako'y bumagsak naman at muli ako'y naratay. Subalit, tumindig ka nga. Ngayon, bakit niloloob na may mangganap sa ganitong kaparaanan? At bakit pinapahintulot na sa kaparaanan ng mga nag-aral? Laksa ang bilang ng tao sa sanlibutan, mga anak, at ang Pampanga'y napakalawak. Ang iba't ibang bayan
sa 4 na sulok ng daigdig, hindi kayo kakasya sa barangay paligi. At maging ang isang Kristo'y nabuhay, hindi lahat ng bayan at hindi lahat ng may sakit ay natunguhan at pinagaling. Subalit lahat ng nagpakatotoo ay gumaling. Ano ngayon ang itatanong nyo mga tao? Si Kunching pa rin ba ang may gusto nito at may kagustuhan? Bakit di nyo mawawaan ang aking tinuturan? Na kung saan dako kayo nararapat, kung kikilala lamang kayong tapat, ang amay mahiwag at mapagpala, may buhay kayong taglay, may buhay siyang ibibigay. Kung walang patatatagin at patitibayin upang mapakita ang hiwaga sa dakong ito, sino naman ang magtitibay na magpapagamot dito? At kung wala namang hindi gagaling dito, paano na yung mga taong laksang bilang? Mga mahal, nilikha ang tao at binigyan ng iba't ibang talino at kakayahan. Pinarti-parti hambing sa isang katawan ninyo. Subalit, sa partisyon na binigay na yan sa inyo, kung ang inyong katotohanan ay mabubuksan sa dakong ito, di man gumaling ang inyong katawang lupa, ang kaluluwa nyo'y gumaling, nakinabang pa rin kayo dito. Kaya, wala pa ring sayang. Ni kailanman ang taong may katotohanang taglay ay di niya sasambitin, hindi siya nakinabang. Kaya, ang katotohanan ay katotohanan at ang katotohanan ang marapat kamtin. Kung magkagayon, kung may lumilisan at di sa dakong ito'y gumagaling, naubos na ba kayo? Sa makatwid, kung ang nagsasalita ng hindi maganda at paninira ang sinambit ng lahat ng taong nagsilisan, ay sila ang nagpaparami, kayo kaya ay darami pa sa kabila ng mga paratang? Hindi pa rin mga anak. Kaya patotoo lamang, ang gawain ko'y di kayang tibigan o hindi kayang buwaging tibagin ng sinuman. Sapagkat kung paano ko'y tinindig, maliban ako na lamang ang tangi, siyang may karapatan. Kung nasa kong tibagin, ito'y mabubuwag din. Subalit, habang nasa kong ito'y buuin at patatagin, walang sino mang makabubuwag, makatitibag. At yan ngayon ang nais kong sa inyo'y masambit sa isipan, maitala sa inyong damdamin. Kung ang pananalig nyo'y matapat, sinong makabubuwag sa inyong lahat? Kung ang pagtitiwala nyo'y matibay, sinong makapagbabagsak sa inyong lahat? Kung totoo kayo sa marapat na tinatangkilik niyong buhay sa buhay niyo, hindi kaya kayo'y mga sihan at mga galak. Kaya, sino ang magugulapi at sino ang babagsak sa pagtitiwala kung ang paniniwala niya ay matapat? Sa kanyang nawala, sa kanyang naging buhay, kapag ang Ama ang tinanggap, sa kabila man ng lahat, paratang husga at iba't ibang kagustuhan ng kapwa mo tao sa iyo, Ama pa rin ang kasama mo. Kaya, ibinalik ang dating kabuhayan ni Job sa kanyang pag-amin. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Isama ninyo si Job at sunugin ninyo ang mga ito bilang handog at kayo'y ipananalangin niya. Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo singilin ng inyong kamangmangan. Dahil sa di ninyo paglalahad ng buong katotohanan sa Kanya. Maliwanag, ang 3 kaibigan niya ay di naglahad ng katotohanan. Kaya't sa halip na napabuti ang pag-iisip nitong si Job, lalo pang nakalaban sa katotohanan. Subalit, nang dahil tumanggap at umamin sa kanyang kahinaan at hindi pa niya kilalang Ama, napatawad siya ng Ama at siya pang binigyang paraan para mapatawad ang 3 kaibigan. Buhay ba ang Ama? Kayo,
Tapat ba kayo sa Ama? Totoo ba kayo sa Kanya? Magagamit din kayong ipanalangin ng sinuman para nang sa gayon kayo'y pakinggan at makapagbigay kayo ng liwanag sa kapwa nyo nilalang. Mga mahal, paano kaya ang tunay na liwanag? Ang tunay na pagtanggap? Ang may hamaking kang kapwa mo? Hindi, sapagkat ang humahamak sa kapwa, hindi ka lugod-lugod sa dakila. Ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. Dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at sinsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 na tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae. Buhay po ba ang Diyos? May nawala ba kay Job? Ibinalik ng humigit sa kanyang nawala, pati anak na naging magaganda at mga gwapo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nais mo ba na kamtin nito? Magsumakit, magsumikap ka. Hindi mo kaya yan at di mo kayang magbago, lalong hindi mo kayang magpakabuti. Subalit, may Espiritu Santo para ang hindi mo kaya ay magawa para sa iyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga't maliwanag na tinuran, sa Panginoong Diyos ipinagtiwala yaring kaligtasan. Ang payo'y ganito'y di dapat sabihin sa akin ninuman. Pagkat siyaong pana nitong masasamay lagig. Ne karamene ya karamalele na yanaha. Ne karamene ne ya. Nale yale yale la karamale yale nahan. Holle yale karamale ya man. Ne karamene ya. Katotohanan ang tinuran ko. Ganang kuntsing kaya ay mabibigkas ang gayon. Subalit, patotohanan ko sa inyong walang masamang binigkas ako. Kundi yaon ay pakikipagtipan ko at pakikipag-ugnayan ko sama ko na kung papaano siya'y ako'y inalay sa inyo. Bilang espiritong dinasisilayan nyo, inugnay sa tao at binaba sa mundo, nilukob sa babaeng sa inyo'y nagturan upang sa'ki bigkasin marapat na tupdin. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, liwanag ng buhay, tuwirang kakamtan, ilagak sa Ama na may-ari ng buhay. Nekarameniyahan. Hallelujah. Yataramayakan. Hallelujah. Hallelujah. Nekarameniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa bawat araw, napakabuti ni Yahweh, siya'y kanlungan ng panahon ng kagipitan. Tinatangkilik niya ang napaaampon sa kanya, subalit lubos niyang lilipulin ang kanyang mga kaaway. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung ikaw ay anak ng Ama, gawin mong marapat na kumilala sa Kanya
at kailan may di pababayaan ka. Kaya kung papaano ang isinugo ang isang Kristo, sapagkat hinuli sa lahat, inuna ang mga propeta, mga hari na nagtaglay ng kapangyarihan at espiritu upang patotohanan sa katotohanang buhay ng tao na may Ama at ngayon espiritu makakilala nawa kayo. Ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Ama. Ang ginhawa ng katawan sa Ama lamang kukuhanin yan. Subalit di mo siya makikita kailanman maliban tanggapin mo espiritu niyang taglay sa pangalang Heso Kristo. Kakamtin mo tao. Buhay bang Ama? Kaya, welcome na sa lahat. Di pa tayo nagkita, pero ikaw yun ano. Kapatid ka ni, alam ko, buhay ba ang Ama? Katotohanan itong sakit tinuturan, tao ang kaliwan ay di kailanman bagay, kundi ang sisibol sa kalooban, Ama magbibigay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kayo po ba'y nabagot na inip? Inip na inip, bagot na bagot, mga anak, ay buti ng Ama. Napakaiwaga niya. Di ba, anak? Kaya ngayon, ano ngayon ang dapat niyong gawin, mga may karamdaman? Laban. 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 Hanggang kayo'y palayain at makalaya. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ano ngayon ang kailangan para ang iyong kabuhayan ay magbalik? Laban. Laban na may pagtitiwala, pananalig at gawa hanggang sa iyong kamtan ang marapat sa nawala. Buhay ba ang Ama? Bakit di pinatay ng Ama yung asawa ni Job sa kabila ng di mo pa ikasumpain yung Diyos mo? Sa kabila ng sinabi na yon, ba't hindi siya pinatay? Diyan nyo makikita, pinapahintulutan ng Ama na nanalitang gayon. Kung minsan, para subukan yung matibay. Nakinig ka sa asawa mo. Ano ibibigay sa iyo ng Ama? Pero kung di ka nakinig sa asawa mo, may bibigay siya sa iyo. Katulad niya. May ibang Ama! Mahal. Kaya nga, anong nangyari? Dahil hindi nakinig sa asawa, nagkanak ng 7, nagwapo, 3 babae. Nakagaganda. Oh, lingkod ka ba? Huwag kang makinig sa asawa mo kung mali siya. Sapagkat ang tinanggap mo hindi tao, ang pinaglalaban mo hindi tao, at kapag ang tinanggap mo, siyang magbibigay pagbabago sa asawa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang, sabi ng iba, babae ka lang, susunod ka sa asawa mo. Ay, lalaki ka, susunod ka sa babae. Bakit? Kayo, bakit ang masamang ginagawa? Ba't hindi lalaki ka?
Alang kapag yung asawa tinudulo, itin nyo ng ama at susunod din. Kaya lamang mayroong binibigyan pang katulad yung asawa, buluktot ng piran. Labas na. Hindi naman. Hindi. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Huwag kang mahiya. Sapagkat ika'y tao lamang. Sabi ng iba, paano kang lingkod niyan? Kung kagalit mo asawa mo, ba't mo kakagalitin? Sinabi bang kagalitin mo? Sinabi bang awayin mo? Sinabi bang iwanan mo? Maghiwalay kayo? Ang sinabi, sundin mo ang ama. Kahit galit ang asawa mo, ipanalangin mo siya sa paglilingkod mo, iwanan mo at pagdating mo nakatawa. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Hindi. Pag ayaw ng asawa mo, ayaw mo na rin. Pag ayaw ng asawa mo, ayaw mo na rin. Pag nagkasakit naman, Diyos ko, pagalingin mo asawa ko. Ayaw nyo parehas ako, ba't kita pagagalingin? Sabi niya, buhay ba ang ama? Mga minamahal. Kaya, hindi iba yan. Sabi ni Apo Kunching, paano po yung asawa ko? Baka po maghalit siya sa akin pagka ako po ay naglingkod. Ay, katanga talaga ni Apo Kunching, ano? Katangahan yung tanong na yon. Inaamin naman po sapagkat wala pang karunungan noon. At nang itugon, anak, una kong hahaplusin ang kabiyak ng puso mo, isip at damdamin. Sinabi nga yun, unang hahaplusin, pero marami ka pa rin daraanan na hindi niya ganang maabot dahil iba ka nga sa kanya. Ngayon, paano mo mapapatotohanan ang iba ka sa kanya kapag sumunod ka sa kanya? Patotohanan mong iba ka sa kanya na dapat siya ang sumunod sa Diyos mo na pinaglilingkuran. Buhay ba ang ama? Subalit hindi maaring ikaw na may kaalaman, ikaw na dinuksan ng ama, ikaw na binigyan niya ng karapatan na matutunan ng kanyang kabanalan, magpapatangay ka sa walang kabanalan. Parehas kayo. Kaya ikaw na may kabanalan, na may natutunan, ikaw ang mag-akay sa walang kabanalan at upang ipaglaban mo kabanalan at baguhin din siya ng ama mo na tinunguhan mo sa kanyang kabanalan. Buhay ba ang ama? Hindi po ako galit. Hindi ko po alam ba't ganire. Hindi ko po alam yun, ha? O ngayon, eto. Kasi po ayaw ng anak ko. Ha? Ayaw ng anak mo? Bakit? Anak mo lang. Ayaw niya, mabuti gagawin mo. Iwanan mo anak mo. Bakit? Sapagkat ang anak mong iiwanan mo dahil sa Panginoon mong sasambahin dahil sa Kanya. Pag nagkasakit siya, sasabihin mo, Panginoon, naglingkod ako dahil sa iyo. Patawarin mo anak ko. Kung hindi ka sumunod sa Kanya at nagkasakit ang anak mo, Panginoon, pagalin mo, ayaw, pinahigit mo anak mo sa akin Buhay ba ang ama? Mga minamahal, katotohanan. Hindi po ako makapaglingkod kasi po hindi ko maiwan yung tindahan ko, yung buhay ko, nung nalulugi ka na. Sinasabi mo, Panginoon, ibalik mo naman ang biyaya ko. Bakit? Nung tinatawagan kita, sabi mo, hindi ka makalis sa tindahan mo, hindi ka makalis sa ganito mo, hindi makalis. Ngayon, humihingi ka sa akin ng pagpapala mo. Pinakita ko lang sa iyo, anak, masigit pala yung biyaya mo kaysa sa akin. Sa saing iglap, kaya kong bawiin yan. Buhay ba ang ama? Subalit, nang dahil sa akin, iniwanan mo yung lahat. Kutsain ka man, hamakin ka man, paratangan ka man, husgahan ka man ang kapwa mo dahil sa ginawa mo sa akin. Isang araw, mapapahiya silang lahat. Buhay bang ama? Sapagkat ang nawala ay maaari kong ibalik ng humigit pa at ang meron ay maaari ko pang dagdagan. Buhay bang ama? Mga minamahal, maliwanag na po ba sa inyong lahat? Hindi po ako makaalis kasi walang sasakyan Bakit? Pinanganak ka ba ng may sasakyan? Bakit di ka makahanap? Hindi ka na pwedeng mag-tricycle at baka pagtawanan ka? Bakit?
Ang magtatawa sa iyo'y kapwa-tao mo. Kahit nag-tricycle ka, naglakad ka, kung alang-alang sa akin, anak, balang araw ang nagtatawa sa iyo, ako ang magbibigay parusa. Nako, paano mo sinabing ako ang tapat mong lingkod at ikay tapat sa akin? Marami kang reklamo at marami kang dahilan. Unahin mo ako, anak, at kasunod ang sayo'y lahat. Buhay bang Ama? Hindi po ako makapaglingkod kasi ako'y may lagnat. Bakit? Sino paglilingkuran mo? Hindi ba yung mag-aalis ng lagnat mo? Hindi po kasi ako makaalis kasi po ay hiniginawa ko. Sino mag-aalis ng ginaw mo? Mga minamahal, batid ng Ama kung kaya mo pang maglakad. Batid ng Ama kung kaya mo pang umusad. Batid ng Ama kung makagagalaw ka pa. Batid ng Ama kung makatwiran ka lang na walang kwenta. Kaya habang pinaglalaban mo siya, binibigay naman niya ang marapat sa iyo. Mayroon bang lugi? Mayroon bang sayang sa paglilingkod na pinakibaka, pinakipaglaban ng totoo? Wala. Kung lahat ng pawang katotohanan ay pinagulapi ng Ama at binagsak pa siya at namatay sa kanyang pagsunod, wala nang maglilingkod. Subalit, pinatototohanan ng Ama, lahat ng tapat sa Kanya, lahat ng totoo sa Kanya, lahat ng sumunod sa Kanya, hindi niya pinabayaan bilang anak. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, nagliwanag nawa ang diwa niyo. Alalaong baga, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung anda mo, anak, ay di mo nakita kung paano tumubo. Pagkatapos ako ay sasabihin mong wala kang kaya, ang di mo kaya ay kaya ko, kaya't itiwala mo sa akin, ibibigay ko ang pagtitiwala ko. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, kaya lamang ang gusto ng mga anak ng Ama, pengi ako nun, pengi ako niyan, pengi ako niyan, pengi ako nito, pengi pa ako nito. Ang sabi ng Ama, anak, kilalanin mo ako. Bukas ka na, dyan ka muna, doon muna ako. Anak, baka mahuli ang lahat sa'yo. Ewan ko sa'yo, di ko ipakilala kung ano salita mo. Paano mo ako, anak, makikilala? Huwag mong sabihin hindi ka si Jose Rizal. Hindi ikaw si Kristo, hindi ikaw si Jose, sapagkat alam kong ikaw si Maria. Ganyan ang tao, sasagot, anong magagawa ko? Ang ginagawa mo, hindi ko kaya. La, sabi ng Ama, mga anak, kung ang kaya ni Juan ay gagawin mo alang-alang sa akin, makakaya mo rin. Buhay bang Ama? Katotohanan, sapagkat nang dahil ako ang tinanggap mo, hindi ikaw ang gagawa't tutupad, kundi nang dahil pinili mo ako, ang nakaya ni Maria, ang nakaya ni Juana, makakaya mo rin, Petra. Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya, kung may pandinig, nakarinig. Kung may mata, nagliwanag. Kung may isip, nakaunawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ay, nako. Alam niyo po, sabi ko, Panginoon, paumanhin po, late po ako, sabi ko, kasi po gusto ko po akong tapusin rin, sinimulan kong total naman po kahit anong oras naman ang matapos, di rin ako nagre-reklamo, patawad po. Hindi ko sa kanya sinabi yun sa inyo. Yung kahit naman po anong oras matapos, di naman po ako nagre-reklamo, pero sa kanya po, Panginoon, patawad po, tatapusin ko muna po itong ginagawa ko. Kasi po, pag iniwan kong kalat-kalat ito kaya po, kunching ano yung kalat-kalat? Nako, kasi po kayo siguro, gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan.
Eh ako rin po, ginagawa ko rin yung gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan. Pero may bagay akong di pinagagawa doon. Ano po yon? Eh ako na lang po nakakaalam. Baka po sabihin nyo, kayabang mo naman na po, Koncheng. Alam nyo po, pag sinabi ko lahat, sa ganang aking kaganapan sa buhay ko, talagang maraming magsasabi, ikaw na lang eka ang magaling. Ikaw na lang eka ang magaling. Talaga ikaw na lang magaling. Bakit po? Sapagkat talagang sasabihin yun dahil sa mga patutuo ko sa Diyos eh. Kaya lamang po, para walang magkasalang, ikaw na lang ang magaling. Ikaw na lang magaling. Tsaka na lang po ako magkukwento ng iba pa. Subalit, kapag nilob ng Ama, wala akong pakialam sa, puro ikaw na lang magaling. Puro ikaw na lang magaling. Ay, anong pakialam ko sa'yo? Pinipirisyo ba kita? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan po, sa una, hindi mo pa alam ang lahat. Sapagkat kakarampot pa eh. Subalit, sabi nga po, kapag ikaw ay nagtanim, hindi agad magbubunga. Bukas makalawa. Kapag ikay naghukay, hindi agad makikita'y sibol. Eh kung gusto po ninyong magbunga sa tinanim nyo, magtanim kayo araw-araw at kayo maghintay sa pamumunga. At kung gusto po ninyong luminaw at sumibol ng maganda at malinaw na matamis, magbungkal ka ng magbungkal. Eh rin bubungkalin namin na po, Koncheng, ewan ko sa'yo. Aro, matigas ang ulo. Sabi ko na sa iyo, Eka, wag mo na susuot yan at nakakasakit ng daliri mo eh. Eh, nanginayang po kasi ako, nahiya ako doon sa nagbigay eh. Pinipilit ko pa rin eh. Eh, kung bakit rin buto na eh, sumikal. Tingnan nyo nga po, kung ako magtatanong, eh, Panginoon, eh, dati naman nagsasapatos ako, walang sumasakit sa akin. Eh, ba't ngayon kung kailan ako hindi nagsasapatos, tsaka may buto akong ganire? Aba, anak, yan ang katotohanan. Ang buto ninyo, kahit diretso, pwede kong ipaling. Kaya merong buhay po ba ang Diyos? Kaya, yung baluktot, pwedeng, ano naman yon? Isip. Kung baluktot ang isip mo, pwedeng idiretso. Buhay po ba ang Diyos? Nako, mga minamahal. Kaya, kung baluktot pa ang isip mo, humingi ka sa Amang madiretso na makilala mo na siya. At kung nakadiretso ka na, huwag ka nang liliko-liko pa. Tama po ba? Kapag nakita mo na ang matwid at magandang katwiran niya, manahan ka na. Wala kang pakialam, sabi ng iba. Eh, wala rin akong pakialam sa'yo, sabi naman ng iba. Subalit ang sabi ng Ama, anak, kayong lahat, pakikialaman ko. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang aking tinuturan. Kaya, kung kayong lahat ay papayag sa Ama na pakialaman kayo para matama kayo, para matuwid kayo, para makasunod sa Kanya, tumanggap na po kayo. Para nang sa gayon, matulad kayo kay Hong. Mapapagaling ang karamdamang pahintulot, may babalik ang biyayang nangawala. Sapagkat walang lumisan na di magbabalik, at walang nawala na di makikita. Kung makikita pa. Apo Koncheng, ba't po yung aking sising nawala, hindi ko na nakita? May kumuha. Apo Koncheng, bakit yung si Juan namatay, di na nagbalik? Ay, patay na yan. Subalit, kung hindi ka pilosopo at sutel, pag may nawala kang kabuhayan, nagsubakit kang kumilala at tumanggap sa Ama at ginawa mo ang tama sa Kanya, may bukas pa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ang hirap sa tao kapag nakakamay, gusto pag waterbed pa. Kapag nakasakay ng adventure, gusto'y Pajero agad. Kapag nakabili ng Pajero, gusto'y marami pa. Limousine. Limousine kapo ko. Aba, meron pa bang higit doon? Hindi ko na alam. Sapagkat ako'y walang sasakyan. Buhay po pa ang Diyos. Subalit, kapag nakilala mo ang Kristo, kilalanin mo ang Ama,
At kapag nakilala mo ang Ama, makikilala mo Espiritu niya. Kaya para ka nakasakay sa limousine. Kaya lang hindi papuntang sementeryo. Buhay po ba ang Diyos? Kung hindi, papunta sa kaaliwan ng buhay. Kaaliwan at kasiyahan na sa bawat araw siya ang magbibigay. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, sumainyong kapayapaan, pagharian, kayo ang may pandinig ay nakarinig. Sumayo nawa, anak na minamahal, ang pagpapala ng Amang dakila. May tanong po ba? E di magaling na kayo. Sabi nung isa, may nararamdaman pa po ako eh. Eh kung may nararamdaman pa yung physical mo, kung gumaling ang kaluluwa mo, mamaya, sasabihin mo, ay salamat po, maluwag na ang dibdib ko. Bakit po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, alam kong may magagawa ang Ama. Balandra lahat. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ay, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Di na busy ngayon. Mainam po yung habang naghahanap kayo ng kagalingan ay naunawaan po ninyo yung mensahe. Para na sa gayon po ay sumaya kayo, sumigla kayo. Eh pag hindi po kayo nakakaunawa, nako, para kayong, ay, taraan to. Hindi mo yan pinapalitan. Kailan dawaan yan? Bakit daw?
Bakit di pa na-order? Tama. Sapagkat pwedeng magdugtong uli yan, anak. Kaya lang di natin pwedeng galawin dahil nakasemento. Ay! Ayaw. Oh, kumusta na po? Mabuti na. Nako. Buhay po ba ang Diyos? Lunes ngayon, bukas ay Martes, sa isang araw Miyerkules, wala pong katapusan ng bukas, ano? Paikot-ikot lang. Maging ang buhay ng tao parang gulong. Habang nabubuhay, paikot-ikot lang. Pagulong ng pagulong, gulong ng gulong. Kaya kapag tumigil kang makibaka, patay na. Wala nang pag-asa ang tagumpay. Kaya anong dapat mong gawin? Araw-araw, makibaka ka sa iyong karamdaman. Mga minamahal, hilingin niyo po sa Ama, sa pangalang Jesus, kung ano'y nararapat sa inyong buhay. Kung ano po yung nararapat na gawin ninyo, sundin ninyo, tunguhan ninyo, o lapitan ninyo, para na sa gayon lahat ng inyong pangangailangan ay matugunan. Karamdaman, kabuhayan, problema, lahat mayroon pong paraan yan. Tandaan po ninyo, lahat may paraan. Sapagkat lahat ay may daan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kapag nakibaka ka na may pagtitiwala, pananalig, pananampalataya, sigurado. Ilang taon ka na? Nako, 83, di niya natatandaan. Ano po? Ang mahalaga ay malakas ka na. Ano po? Purihin po ang Ama. Yun po. Yun lamang po. Ganun lang po kasimple. Itong gawain pong ito, hindi tao ang nagpapagaling, hindi tao ang nagbibigay kaparaanan para kayo'y mabuksan, para kayo'y magbago, para kayo ay sumigla, lumakas, lumigaya. Kaya lahat po ibigay nyo sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pagpalain po kayo. May tanong po ba kayo? Narinig mo ba? Ha? Narinig mo? Lahat yung mga mensahe. Kumusta? Kumusta na? Oh. Nakakailang araw ka na. O ikaw, kumusta? Kumusta anak? Kumusta ka na? Taas mo nga yung kamay mo para mo. O yung isa. Panaligan mo na kabigan mo na. Kumusta ka na? Ha? Mabuti. Alam mo, wala nang nakaipit eh. Kaya nakakapagsalita na siya. Kaya lang yung walang volume ano. Labas. Yung vocal cord. Sa vocal cord dyan. Labas.
Kumusta? Kaya ayaw na kitang hatakin eh, pinahahatak mo naman eh. Last na hatak mo na yan ha. Huling hatak kasi wala naman po ng diferensya yung dila niya eh. Yung tinig niya ang walang lumalabas kasi dun sa vocal cord. Ano po? Ikaw lagpas ka ng malwalhati ano? Kaya sa inyo pong lahat, halina kayo mga minamahal ko. Alam niyo po, kung nakinig kayo ng mabuti, naunawaan po ba niyo yung kwento kay Job? Maliwanag po ba? Meron pong mga tao na kunwari nagmamalasakit. Subalit, ano po ang sinabi? Mahaba po kasi sinabi po kasi nung mga tatlong kaibigan niya na siya ay gumawa ng hindi maganda, palagay mo sa sarili, hindi na po binasa yung mahaba kasi, pero pag binaybay nyo po, pinaratangan nila si Job, ano-anong pinagsasabi, kaya para naman ito si Job ay lalong nagpumiglas na siya ay mabuti. At si Job din po nagkamali dahil akala niya tunay na mabuti na siya. Subalit, dahil natangay po siya sa kanyang nararamdaman, nakapagsalita din siya ng bakit ganon, ganyan at ganyan. At naunawaan po ng Ama yun, napakabait po niya. Kung tayo po ay nakapagsasalita kumisan dahil sa dinaranas, na bakit ganon, bakit ganyan, humingi ka ng tawad, sapagkat hindi nga tayo pwedeng magtanong, kaya lang sa kahinaan, kung minsan sa mga nararamdaman, sa nararanasan, eh natatanong mo, Diyos ko, ba't gano'n naman? Ba't ganyan? Pero alam niyo po, doon ako natatakot sa ganong salita eh. Doon sa Diyos ko, naglilingkod ako ng araw-araw sa iyo, ba't ganyan? Ayoko po. Hindi po ako nagtatanong ng gano'n, natatakot ako. Alam po ang tinatanong ko, Panginoon, ano po ba ang dapat gawin? Ba't po naganap ito? Panginoon, mayroon pa po bang kulang o may kalabisan po ba ako? Panginoon, nagkamali po ba ako? Ipabatid mo sapagkat tayo ako magkasala sa iyo. Yan po ang dapat alamin. Huwag yung, Diyos ko, ang pakabuti ko na eh, bait-bait ko na eh. Huwag. Wala pong mabutit mabait. Sapagkat bumubuti ka lang at mabait kapag ang Diyos ay nasa sayong isip at damdamin. Eh kung mabait ka na at mabuti, hindi ka magsasabi, kabait-bait ko na nga eh. Nagmalaki ka pa. Pagmamagaling yun, hindi yun kabaitan. Kaya, para hindi ka mapagtawanan ng Diyos mo, huwag mo sabihin yun, ano pa ba, kulang, ginawa ko naman ang lahat Ba? Kung siya nga, lahat ginawa niya eh. Pero ang daming sutil na tao, buhay po ba Diyos? Kaya, ano po ang dapat? Sabihin mo na lang, Panginoon, kung sa karamdaman ko pong ito ay paanyaya mo sa akin para lalo pa kitang makilala. Kung itong nararanasan ko na ito ay isang pagtitibay mo para lalo pa kitang madama. Kung lahat ng pinagdaraanan kong ito ay isang pagpapatotoo mong nandyan ka para ako saklolohan, hindi mo ako pababayaan, ako po ay tulungan mo. Maramdaman kita, lubos pa kitang makilala, at magawa ko pa ang dapat nakalugod-lugod sa iyong pananaw. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang dapat ninyong gawin. Sinungaling po bilang isang apo kunching kapag sinabi kong hindi dumarating sa akin yung kumisan eh parang tinatamad, parang ayaw mo dahil naalala mo yung mga tao, ba't ganyan? Isang halimbawa ka lagi, dumaranas ka ng ganito, ng ganun. Pagkatapos, pag umarap ka, sabi pa, ewan ko lang. Subalit, may udyok na napakalakas na, anak, lumaban ka. Anak, tumupad ka.
Anak, sumulong ka. Anak, asahan mo ay ako, kalasag mong totoo. Sana po, nawa po, kayo rin bilang anak ng Ama, mayroon po kayong marinig sa maliit ninyong tinig na maririnig sa inyong kasulok-sulokang isip na malinis at mabuti ang hinahangad at sa damdamin ninyo ay madama nyo marinig ang katotohanan. Ang Diyos pala ay nangungusap sa bawat kanyang mga anak. Sa inyo po lahat, halina po kayo at pagtiwalaan nyo po yung mga alagad. Huwag naman ninyong iniiwan. Lahat po naman yung nabendisyonan na po doon, dito naman. Sapagkat manalangin lang kayo dito at magtiwala lang kayo, pag dinampian kayo ng mga alagad, tinanggap nyo ng Diyos. Ano po? Ilan silang nakahilera dito? Yung iba naman galing na sa kanila, pupunta para. Tinitingnan kung anong sasabihin, kung parehas, hindi pinagbigkas si Apo Kunching. Ay, kala ko sasabihin kung ano sinabi ng alagad. Wala palang sasabihin. Ano ka? Nanunubok? Susubukan din kita. Buhay ba ang Diyos? Yung iba naman, ay dito ako nagpabendisyon kahapon, bukas kanino kaya dito? Dito ako. Tingnan ko nga kung ano sasabihin naman ni sa akin. Nung lumabas, ay yun din ang sinabi sa akin, ay parehas pala sila. Wala naman pong demonyo rito Kaya lahat ay kay Kristo. Kaya kung naniniwala ka, pampantay-pantay. Pagtiwalaan mo silang lahat. At sigurado, pag di ka nag-alinlangan, tatanggap kang ganap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. O mga minamahal, halina kayo at kayo tumupad kahit hindi na kayo bendisyonan. Pamigay nyo yung pasok mo dun sa